Naranasan mo na bang sobrang sakit ng lalamunan na parang bawat lunok ay pahirap? Tapos mapapansin mong namamaga ang magkabilang bahagi sa likod ng bibig mo? Posibleng tonsillitis ang dahilan. Pero bakit nga ba tayo nagkakaroon nito? Delikado ba ito? At paano natin ito maiiwasan? Alamin natin, ang tonsil ay dalawang maliliit na bahagi ng ating immune system na matatagpuan sa magkabilang gilid ng lalamunan. Ang pangunahing trabaho nito ay saluhin at labanan ang mga mikrobyong pumapasok sa ating bibig at ilong. Pero dahil sila ang unang humaharang sa mga mikrobyo, sila rin ang unang naaapektuhan. Kapag napasok sila ng virus o bakterya, maaari silang mamaga. Ito ang tinatawag na tonsillitis. Sa katunayan, karamihan ng kaso ng tonsillitis ay dulot ng virus, gaya ng mga virus na sanhi ng sipon o trangkaso. Ngunit may mga pagkakataon ding bakterya ang dahilan, lalo na ang Streptococcus bacteria na nagdudulot ng strep throat. Kapag may tonsillitis, maaaring makaranas ng matinding pananakit ng lalamunan, hirap lumunok, lagnat, pamumula at pamamaga ng tonsils, puti o dilaw na nana sa tonsils, mabahong hininga, namamagang kulani sa leeg, pananakit ng ulo, at panghihina ng katawan. Mas madalas itong maranasan ng mga bata at kabataan, pero maaari rin itong mangyari sa matatanda. Paano naman ito na ipapasa? Kung virus o bakterya ang sanhi, maaari itong kumalat sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing, laway, o paggamit ng parehong kubyertos, baso, at iba pang personal na gamit ng taong may impeksyon. Kaya mahalagang maghugas ng kamay ng madalas, takpan ang bibig kapag umuubo o bumabahing, at iwasang maghiraman ng gamit lalo na kapag may sakit. Ano naman ang dapat gawin kapag may tonsillitis? Kung viral infection ang dahilan, kadalasan ay kusang gumagaling ito sa loob ng ilang araw hanggang 1 linggo. Makakatulong ang sapat na pahinga, pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng malalambot na pagkain, at pagmumog ng maligamgam na tubig na may asin upang mabawasan ang pananakit. Kung bakterya naman ang sanhi, maaaring magreseta ang doktor ng antibiotic. Mahalagang huwag basta-basta uminom ng antibiotic nang walang payo ng doktor dahil hindi ito epektibo laban sa virus at maaaring magdulot ng antibiotic resistance. May mga pagkakataon ding nire-rekomenda ang operasyon o pagtanggal ng tonsils. Kailan dapat magpatingin agad sa doktor? Kapag sobrang hirap ng lumunok o huminga, mataas ang lagnat na hindi bumababa, hindi makainom ng tubig dahil sa sakit, o tumatagal ang sintomas ng higit sa ilang araw, mahalagang magpakonsulta agad. Tandaan, hindi lahat ng sore throat ay tonsillitis. At hindi rin lahat ng tonsillitis ay nangangailangan ng antibiotic. Ang tamang pagsusuri ng doktor ang pinakamahalagang hakbang upang malaman ang tamang lunas. At ikaw, naranasan mo na ba ito? Tara pag-usapan natin sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng content, sana naman. Salamat sa panunood.